Kabanata 1454 Ang Blazing Sky Tower. Sa buong Muan Domain. Napakakaunti ng taong may lakas ng loob na galitin ang Alchemist Alliance. Nakangiting sabi ni Liu Bai habang nakatanaw sa malawak na kalangitan. Total, sino ba naman ang gustong maging kaaway ng isang organisasyong binubuo ng hindi mabilang na Elixir Grandmaster? Bahagyang tumanggo si Zephyr. Bagamat tila biro ang sinabi ng matanda. Alam niyang purong katotohanan iyon. Sa mundo ng mga martial artist, mas mabuting magkaroon ng kaaway na isang makapangyarihang eksperto, kaysa magkaroon ng kaaway na isang makapangyarihang albularyo. Dahil hindi mo alam kung ilang hukbo ng mga eksperto ang handang mag-alay ng kanilang buhay para lamang sa isang pabor. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumitaw sa kanilang paningin ang isang napakalawak na sinaunang lungsod. Itinuro iyon ni Liu Bai. Iyan ang Sky Refining City. Ang pangunahing lungsod ng Alchemist Alliance. Mahigit 1,000 taon na itong nakatayo. Sa unang tingin pa lamang, ramdam na agad ni Zephyr ang kakaibang kapaligiran nito. Napakalakas ng espiritual na enerhiya sa hangin. Mas siksik, mas dalisay, mas buhay. Sa bawat sulok ng lungsod, may mga aura ng albularyo. Mula sa mga apprentice, hanggang sa mga tunay na Grandmaster. Para bang ang buong lungsod ay isang dambuhalang pagan ng alchemy. At habang mas pinagmamasdan niya ito, mas lalo niyang nauunawaan kung bakit kinatatakutan ang Alchemist Alliance. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng lakas na nasa lungsod na ito. Kaya nitong yugyugan ang pundasyon ng isang sinaunang akademya. At marahil, maging ang pinakamalalaking puwersa sa Muan Domain ay magdadalawang isip bago ito banggain. Hindi nagtagal. Huminto ang kanilang windblown bird sa harap ng isang napakalaking tore. Napatingala si Zephyr. Ngunit kahit gaano siya tumingin, hindi niya makita ang dulo nito. Parang sinusuportahan ng tore ang mismong kalangitan. Ang mga sinaunang marka at misteryosong simbolo sa ibabaw nito ay kumikislap ng paulit-ulit. Mistulang milyon-milyong dragon at ahas ang gumagapang sa paligid nito. Tahimik. Ngunit nakakatakot. Makapangyarihan. At banal. Ito ang Blazing Sky Tower. Muling nagsalita si Liu Bai. Dito naninirahan at nagsasanay ang mga Elixir Grandmaster ng Alchemist Alliance. Ang sinumang makapasok dito ay hindi bababa sa 5-star Elixir Master. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Zephyr. Kahit siya ay hindi napigil ang humanga. Pagkatapos ay ngumiti si Liu Bai. Brother Zephyr, maghihintay ka muna rito. Kailangan muna naming iulat ang iyong pagdating. Pagkatapos nito, aayusin namin ang iyong pananatili. Tumanggo si Zephyr. Walang problema. Total. Interesado rin siyang libutin ang maalamat na lungsod na ito. At sa lakas ng Alchemist Alliance, imposibleng mawala siya nang hindi nila nalalaman. Pagkaalis ni Liu Bai at Lu Zemo, dahan-daang lumitaw ang isang maliit na ibon sa kanyang balikat. Ang Nine Netherbird. Sa wakas, makakahinga rin ako ng maluwag. Kasunod nito, may isa pang maliit na nilalang ang biglang sumilip mula sa storage ring. Si Meat Bun. Parang nakasinghot ng napakaraming halimuyak ng elixir, agad itong kumapit sa damit ni Zephyr at komportableng humiga. Dahil pareho silang maliit, walang gaanong pumansin sa kanila. Ngunit habang naglalakad si Zephyr sa lungsod, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang atensyon. Halos lahat ng albularyong nakakasalubong niya ay may suot na kristal na badge sa kanilang dibdib. May iba't ibang kulay. May iba't ibang marka. At malinaw na sumasagisag ang mga ito sa kanilang ranggo. Bahagyang napangiti si Zephyr. Pagkatapos ay marahang hinaplos ang ulo ni Meat Bun. Ngayon ko lang naalala. Hindi ko pa pala nasusukat ang sarili kong antas bilang albularyo. Wala man lang akong badge. Ngunit nang sabihin niya iyon, isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Dahil kung susukatin nga niya ang kanyang tunay na kakayahan. Anong antas kaya ang lalabas? At ano ang magiging reaksyon ng buong Alchemist Alliance kapag nalaman nila ang tunay na lakas ni Zephyr? Sa susunod na kabanata, ang pagsusulit na yayanig sa buong Sky Refining City. Kabanata 1455 Ang kalye ng mga NAKATAGONG kayamanan. Sa mundo ng mga albularyo,
May isang bagay na halos kasing halaga ng lakas at talento. Ito ay ang badge ng isang albularyo. Isang simbolo ng pagkakakilanlan. Isang patunay ng ranggo. At isang susi na nagbubukas ng maraming pribilehiyo. Kapag nakapasa ang isang albularyo sa pagsusulit sa pagpino ng elixir, makakamit niya ang badge na kumakatawan sa kanyang tunay na antas. Ngunit hindi lamang iyon. Ang badge na ito ay nagsisilbi ring isang espesyal na kayamanan. May kakayahan itong bahagyang palakasin at pinuhin ang kaluluwa ng may-ari. At sa maraming transaksyon sa buong Yuan domain. Nagbibigay rin ito ng mga espesyal na diskwento at benepisyo. Habang naglalakad sa lungsod, napaisip si Zephyr. Mukhang panahon na para kumuha ako ng badge ng albularyo. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang muli siyang isinilang. Sa panahong iyon, halos buong oras niya ay ginugol sa pagsasanay at pakikipaglaban. Marami pang bagay ang hindi niya naaasikaso. At isa na rito, ang opisyal na pagsusuri ng kanyang ranggo bilang albularyo. Habang nag-iisip, hindi niya namalayang napadpad siya sa isang masiglang bahagi ng lungsod. Agad siyang sinalubong ng maiingay na sigawan ng mga tindero. Mga tawaran, mga alok, at samot-saring kakaibang enerhiya. May halimuyak ng mga bihirang halamang gamot. May kinang ng mga sinaunang kayamanan. At may mga misteryosong bagay na hindi matukoy ang pinagmulan. Nang iangat niya ang kanyang ulo, 3 malalaking salita ang bumungad sa kanyang paningin. Ancient Weapon Street. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga sinabi ni Liu Bai. Ayon dito, isa ito sa pinakasikat na lugar sa buong Sky Refining City. Dito nagtitipon ang mga mangangalakal mula sa iba't ibang panig ng Yuan domain. At dito rin matatagpuan ang mga bagay na maaaring magpabago ng kapalaran ng isang tao. Mga sinaunang armas, mga sirang artifact, mga misteryosong kagamitan, at maging mga kayamanang hindi pa natutuklasan ang tunay na halaga. May mga taong yumaman ng magdamag. May mga taong naging makapangyarihan dahil sa isang simpleng bagay na nabili rito. Ngunit, mas marami ang nawalan ng kayamanan sa paghahabol ng mga ilusyon. Dahil sa lugar na ito, hindi sapat ang pera. Kailangan mo rin ng matalas na mata. At sapat na swerte. Ngumiti si Zephyr. Dahil narito na siya. Bakit hindi subukan ang kapalaran? Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ngunit ilang hakbang pa lamang. May isang bagay ng agad na nakatawag ng kanyang pansin. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa isang maliit na pwesto, may isang halamang naglalabas ng mapulang liwanag. Ang manipis na ulap na bumabalot dito ay tila sumasayaw sa hangin. Mistulang may sariling buhay. Bone Spiritual Ginseng. Mahinang bulong ni Zephyr. Sa kabilang panig, napansin agad siya ng may-ari ng pwesto. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang. Mukhang simple. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng katusuhan ng isang veteranong mangangalakal. Pagkakita kay Zephyr, agad itong bumangon at ngumiti. Kuya, halika. Tingnan mo ang mga paninda ko. Lahat ng nandito ay tunay. Walang panloloko. Nang marinig iyon, bahagyang ngumiti si Zephyr. Pagkatapos ay itinuro ang halamang nasa harap niya. Ito ba ang Bone Spiritual Ginseng? Biglang lumiwanag ang mukha ng tindero. Parang nakakita ng malaking isda. Haha. Napakatalas ng mata mo, kapatid. Tama ka. Isa itong tunay na Bone Spiritual Ginseng. At hindi lang basta-basta. Isa itong 1,000 taong gulang na Bone Spiritual Ginseng. Pagkatapos ay itinaas niya ang 3 daliri. At nagsalita na parang luging-lugi siya. 300 spiritual stones lang. Isang napakalaking bargain. Ngunit sa sandaling marinig ni Zephyr ang presyo, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dahil bilang isang grandmaster ng alchemy, may nakita siyang bagay na hindi napansin ng iba. At maaaring, may malaking sikreto sa likod ng halamang ito. Totoo nga bang 1,000 taong Bone Spiritual Ginseng ang nasa harap niya? O isa lamang itong napakagaling na panlilinlang na naghihintay ng susunod na mabibiktima? Sa susunod na kabanata, malalaman ni Zephyr kung kayamanan ba o basura ang tunay na nakatago sa Ancient Weapon Street. Writing, Variant Katumbas, Standard, Id Katumbas, 1456 Salungguhit Bo.
Kabanata 1456 Ang Balong Alakdan. O. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Pagkatapos ay walang pag-aatubiling tumalikod. Nataranta ang lalaking nagbebenta. Akala niya ay nakatagpo na siya ng isang mayamang mamimili. Isang matabang tupa na madaling mapapabili. Ngunit hindi niya inaasahang basta na lamang aalis si Zephyr. Kapatid, kung hindi mo gusto ang presyo, maaari pa nating pag-usapan. Sigaw niya habang nagmamadaling humabol. Ngunit ni hindi lumingon si Zephyr. Dahil alam niya ang katotohanan. Kung tunay na bone spiritual ginseng iyon. Kahit 1,000 spiritual stones pa ang presyo nito, bibilhin niya agad. Sa katunayan, napakahalaga ng halamang iyon para sa pagpino ng ilang mataas na antas ng elixir. Ngunit ang problema, peke iyon. Sa unang tingin ay halos magkapareho. Ngunit sa mata ni Zephyr, isa lamang itong murang halamang gumagaya sa tunay na bone spiritual ginseng. Walang halaga. Walang silbi. Isa lamang bitag para sa mga walang sapat na kaalaman. Habang naglalakad siya sa Ancient Weapon Street, mas lalo niyang napagtanto ang isang bagay. Sa bawat 10 paninda, marahil isa lamang ang tunay. At sa bawat 100 bagay, maaaring wala pang isa ang tunay na kayamanan. Ngunit kahit ganoon, may mga taong patuloy pa ring sumusugal. Umaasang sila ang susunod na suswertehin. Habang nag-iisip si Zephyr, biglang may kakaibang halimuyak na umabot sa kanyang ilong. Hindi ito amoy halamang gamot. Hindi rin amoy elixir. Kundi isang kakaibang bango na agad nakatawag ng pansin. Paglingon niya, isang dalagang nakasuot ng matingkad na pulang kasuotan ang nakita niya. Parang apoy ang kanyang anyo. Nakaupo lamang siya roon. Ngunit halos lahat ng dumaraan ay napapatingin. Ang kanyang kagandahan ay sapat upang magpabilis ng tibok ng puso ng sinuman. Gayunpaman, may isang kakaibang bagay. Halos lahat ng lumalapit ay agad ding lumalayo. Parang may kinatatakutan. Parang umiiwas sa isang salot. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. At saka tumingin sa mga panindang nasa harapan ng dalaga. Noong una, wala siyang balak tumigil. Ngunit biglang, may isang bagay na kumislap sa kanyang paningin. Nanlaki ng bahagya ang kanyang mga mata. Posible bang? Agad siyang huminto. At dahan-daang lumapit. Pagkakita nito ng dalaga, bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Isang mapang-akit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Oy, nakababatang kapatid. May nagustuhan ka ba sa mga paninda ko? Malambing at matamis ang kanyang boses. Ngunit sa ilalim nito, may kakaibang panganib na tila nakatago. Kasabay nito, may malakas na tawa na umalangaw-ngaw mula sa kalapit na pwesto. Ha ha ha. Mukhang may mabibiktima ka na naman ngayon, Balong Alakdan. Sigaw ng isang matandang lalaki. Bagamat matanda na siya, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng kalokohan. Diretso niyang tinitigan ang dalagang nakapula. Parang gusto niya itong lumunin ng buhay. Agad namang nanlisik ang mga mata ng babae. Tumahimik ka, matandang huwang. At ilayo mo sa akin ang marurumi mong mata. Kung hindi, bahagya niyang itinaas ang kanyang baba. At ngumiti ng malamig. Bubunutin ko ang 2 mata mo. Pagkarinig niyon, biglang sumabog ang tawanan sa paligid. Mukhang sanay na ang lahat sa kanilang pag-aasaran. Ngunit habang ang iba ay tumatawa, hindi nakikibahagi si Zephyr. Dahil sa sandaling ito, hindi ang kagandahan ng dalaga ang kanyang pinagtutuunan ng pansin, kundi ang isang tila ordinaryong bagay na nakahalo sa mga paninda nito. Isang bagay na halos walang pumapansin. Ngunit sa mata ni Zephyr, parang may lihim itong itinatago. At marahil, mas mahalaga pa ito kaysa sa lahat ng kayamanang nasa Ancient Weapon Street. Ano ang nakita ni Zephyr sa simpleng pwesto ng Balong Alakdan? At bakit tila ito lamang ang bagay na nakatawag sa kanyang pansin sa buong kalye? Sa susunod na kabanata, ang misteryosong kayamanang walang nakakakilala.